Levitico chapter 9 verse 1 up to 24. At nangyari sa ikawalong araw na tinawag ni Moises si Aaron at ang kanyang mga anak at ang mga matanda sa Israel. At sinabi niya kay Aaron, magdala ka ng isang guyang turo na handog dahil sa kasalanan at isang tupang lalaki na handog na susunugin, na kapwa walang kapintasan, at ihandog mo sa harap ng Panginoon. At sa mga anak na Israel ay sasalitain mo na sasabihin, kumuha kayo ng isang kambing na lalaki na handog dahil sa kasalanan at ng isang guyang baka at ng isang kordero na kapwa na may gulang na 1 taon at walang kapintasan na handog na susunugin, at ng isang turo at ng isang tupang lalaki na mga handog tungkol sa kapayapaan upang ihain sa harap ng Panginoon, at ng isang handog na harina na hinaluan ng langis, sapagkat napakikita sa inyo ngayon ang Panginoon. At kanilang dinala sa harap ng tabernakulo ng kapisanan ang inuutos ni Moses, at lumapit doon ang buong kapisanan at tumayo sa harap ng Panginoon. At sinabi ng Moses, ito ang inutos ng Panginoon na gawin ninyo, at lilitaw sa inyo ang kaluwalhatian ng Panginoon. At sinabi ng Moses kay Aaron, lumapit ka sa dambana, at ihandog mo ang iyong handog dahil sa kasalanan, at ang iyong handog na susunugin, at itubos mo sa iyong sarili at sa bayan, at ihandog mo ang alay ng bayan, at itubos mo sa kanila, gaya ng inuutos ng Panginoon. Lumapit nga si Aaron sa dambana at pinatay ang guyang handog dahil sa kasalanan, na yaoy para sa kanya. At iniharap ng mga anak ni Aaron sa kanya ang dugo, at itinubog niya ang kanyang daliri sa dugo, at ipinahid sa ibabaw ng mga anyong sungay ng dambana, at ang dugong labis ay ibinuhos sa tungtungan ng dambana. Datapwat ang taba at ang mga bato at ang lamad na nasa atay ng handog dahil sa kasalanan ay sinunog niya sa ibabaw ng dambana, gaya ng inuutos ng Panginoon kay Moses, at ang laman at ang balat ay sinunog niya sa apoy sa labas ng kampamento, at pinatay niya ang handog na susunugin, at ibinigay sa kanya ng mga anak ni Aaron ang dugo, at kanyang iniwisik sa ibabaw ng palibot ng dambana, at kanyang ibinigay sa kanyang handog na susunugin na isa-isang putol at ang ulo, at sinunog niya sa ibabaw ng dambana. At kanyang hinugasan ang lamang loob at ang mga paa, at sinunog sa ibabaw ng handog na susunugin sa ibabaw ng dambana. At iniharap niya ang alay ng bayan, at kinuha ang kambing na handog dahil sa kasalanan na para sa bayan, at pinatay at inihandog dahil sa kasalanan na gaya ng una. At iniharap niya ang handog na susunugin at inihandog ayon sa palatuntunan, at iniharap niya ang handog na harina at kumuha ng isang dakot at sinunog sa ibabaw ng dambana bukod sa handog na susunugin sa umaga. Kanyang pinatay rin ang turo at ang tupang lalaki na haing mga handog tungkol sa kapayapaan na para sa bayan, at ibinigay ng mga anak ni Aaron sa kanya ang dugo, at kanyang iniwisik sa ibabaw ng dambana hanggang sa palibot, at ang taba ng turo at ng tupang lalaki, ang matabang buntot at ang tabang nakatakip sa lamang loob, at ang mga bato at ang lamad ng atay. At kanilang inilagay ang mga taba sa ibabaw ng mga dibdib, at kanyang sinunog ang taba sa ibabaw ng dambana, at ang mga dibdib at ang kanang hita ay inalog ni Aaron na pinakahandog na inalog sa harap ng Panginoon gaya ng inuutos ni Moses. At itinaas ni Aaron ang kanyang mga kamay sa dakong bayan, at binasbasan niya, at bumaba siya na mula sa paghahandog ng handog dahil sa kasalanan, at ng handog na susunugin, at ng mga handog tungkol sa kapayapaan. At pumasok si Moses at si Aaron sa tabernakulo ng kapisanan, at sila'y lumabas at binasbasan ang bayan, at lumitaw ang kaluwalhatian ng Panginoon sa buong bayan. At may lumabas na apoy sa harap ng Panginoon, at sinunog sa ibabaw ng dambana ang handog na susunugin at ang taba. At nang makita yaon ng buong bayan, ay nagsigawan at nangapatira pa. Amen, Lord. Please subscribe, like, and share. Salamat. God bless.